sa totoo lang, wala naman pong magandang nagawa ang Duterte administration pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabihin na, infrastructure. Talaga, infrastructure? Yung 119 na build project, ang natapos ay 12 only. Yan ba ang ipinagmamalaki ng mga Duterte? Anong sinasabi nyo na, ibalik ang Duterte? Ibalik ang Duterte? Para ano? Meron bang nagawang maayos, maganda, na kawili-wili para ibalik natin sila? Wala naman, di ba? Anong ginawa? EJK, 30,000 na EJK. Kasama na dyan yung mga collateral damage. Mga tao na wala namang kasalanan, mga nadamay lang. Pero natsugi, nadamay lang. Diyan sa war on drugs ni Duterte, na ang kanyang sinasabi sa mga kapulisan, sige, itsugi nyo, ako ang bahala. Diba? Pagkatapos sa panahon din niya, sino ba naman ang mawiwili sa isang administrasyon na oppressive? Ino-oppress yung mga tao, ino-oppress yung mga journalists, ino-oppress yung mga media outlet. Diba? Sino ang mawiwili sa ganyan? Na kinokontrol niya ang lahat-lahat ng bagay. Kinokontrol niya ang Senado, kinokontrol niya ang Kongreso, kinokontrol niya ang media, kinokontrol niya ang mga journalists, kinokontrol niya yung mga tao na nagpo-post sa social media. Sa panahon ni Duterte, ang daming nakulong, di ba? Yung lalaki na nagsabi na magbabayad siya ng 10 milyon, kung sino ang ganon, kay Duterte. Di ba nakulong yun? Tapos yung isa, yung teacher, na gumawa siya ng meme na si Duterte ay parang aso na kumakain doon sa plate. Di ba? Pinatalsik yun doon sa kanyang school at nawalan pa yun ng license at nakulong pa. Sa panahon ngayon ni PBBM, mga kaibigan, nakita niyo naman, di ba, yung daming ginagawang mga memes ngayon, mga talagang sobrang below the belt, sobrang grabe talaga, pero meron bang nakukulong? Meron bang pinapahuli at kinukulong? Wala. Merong sobrang freedom ngayon, ang freedom ng mga tao ngayon, sobra-sobra sa panahon ni PBBM. Kaya nga kita niyo kung mura-murahin lang siya, inabaste itong mga Duterte. Mga kaibigan, sa panahon ba ni Duterte, mayroon bang nakapagmura sa kanya? Walang makapagmura kay Duterte sa panahon niya. Kung may magmura man, ganun ka. Kinabukasan, wala ka na. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kita nyo kung mura-murahin lang. Kasi nga, si PBBM, mga kaibigan, hindi po siya diktador. At kahit na ganito yung ginagawa ng mga Duterte sa kanya, na minumura-mura lang kung ano-anong sinasabi sa kanya, below the belt, mga paratang, nakukulong ba sila? Wala. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, pumunta kayo sa Thailand, pumunta kayo sa Singapore, hindi nyo pwedeng gawin yan. Sa Vietnam, sa mga Southeast Asian country, pumunta kayo at gawin nyo yan. Hindi nyo po pwedeng gawin yan, makukulong kayo. Dahil sa mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, hindi pwede na i-disrespect mo ang iyong leader. Hindi po pwede na i-disrespect mo ang iyong presidente. Kung meron ka mang disgusto, kung meron ka mang masamang gustong sabihin, sabihin mo yan kapag wala na sila sa katungkulan. At kung gusto mong kasuhan mo kapag wala na sa katungkulan. Pero hanggat Pangulo pa yan ng Pilipinas, kapag ginawa mo yan na siniraan mo ang Pangulo mo, diretso ka sa kulungan. Diba? Eli or El Diomano, good evening po, Admin Rich. Never again sa mga Duterte. Wala lang sa katinuan, naniniwala pa sa mga yan, Pogo King pa. Correct po, no? Donna Enrile. Yan, salamat po sa heart. Kaya ito nga ang masasabi ko, mga kaibigan, no? Masyadong OA itong si Harriet Roque, no? Sinasabi niya na natatakot daw tayo, natataranta na daw tayo kasi 3 Duterte daw ang tatakbo. Hello? Matataranta lang tayo kung mga magagaling yan.
Matataranta lang tayo kung ang mga yan ay may mga binatbat. 'Di ba? Kaso wala naman eh. Ano ba ang nagawa ng mga yan sa bayan? Napamura ba ang kuryente? Hindi. Napamura ba nila ang tubig? Hindi naman, di ba? Napamura ba ang mga bilihin? Lalo namang hindi. Nawakasan ba ni Digong ang drugs? Lalo namang hindi. Nawakasan ba niya ang kriminalidad? Hindi rin niya nawakasan. Nawakasan ba niya ang korupsyon? Lalong hindi. Dahil sa panahon niya mismo, umamin siya mismo sa kanyang bibig. Umamin siya na malala ang korupsyon. Umamin mismo si Digong at sabi niya, sobrang dami ng korupsyon na hindi daw niya kayang resolba sa kanyang panahunan. Ito. I offered to resign as president. Sabi ko kasi, nagsasawa na ako. Nagsasawa na daw siya. Talagang wala ng katapusan itong korupsyon. Mahirap talagang pigilan. Kita niyo mga kaibigan? So, sabi niya mga kaibigan, gusto na nga daw niya mag-offer na mag-resign na lang kasi daw nagsasawa na siya dahil talagang ang korupsyon daw ay wala daw katapusan at mahirap daw talagang pigilan. Bakit siya nahihirapan na pigilan ang korupsyon sa ating bansa, sa Pilipinas, noong kanyang kapanahunan? Kasi mga kaibigan, kaya siya nahihirapan dahil kinukonsinti niya yung mga korap. Dahil ang mga korap na yun ay kanyang mga opisyales. Kinukonsinti niya. At hindi lang yun, hindi lang siya kumukonsinti, kundi siya pa ay sumasama din. Diba? Di ba yung Parmali nga, kasangkot siya dun. Sino ba ang nagpa-transfer? Sino ba ang nag-utos kay Duque na i-transfer yung 47.6 billion from DOH to PSDBM? Sino ba ang nag-utos na i-transfer yung napakalaking funds na yon? Di ba siya? Anong sabi ni Duque? Kasi inutusan lang naman siya. So mga kaibigan, meron kasi siyang parte. Kumbaga, meron siyang, isa siya doon sa nangurakot, isa siya doon sa kurap. Kaya hirap na hirap siya. Kasi eto paano ka nga ba naman, paano mo mai-impose na pigilan ang korupsyon or tuldukan ang korupsyon kung ikaw mismo kurap? Gets niya mga guys? Parang parang ganito yan. Sasabihan mo yung mga kabinete, oy, kayo, ikaw kurap ka. Tanggal ka na, ikaw kurap ka, tanggal ka na. Tapos sasabihin sa'yo ng kabinete mo, boss, Mr. President, di ba ikaw nga ang nagturo sa akin na ikaw nga ang nagsabi sa akin na i-transfer itong funds na to? Sabi naman isa, di ba boss, ikaw nga, korap ka rin kasi ganito yung ginawa mo. So, paano siya makakapag-set ng example na kailangan hindi tayo maging korap, kailangan ganito tayo. Hindi na siya makapag-set ng example kasi nga, ganun siya. Diba? Unlike ngayon sa panahon ni PBBM, na siya mismo mga kaibigan, sinasabi niya talaga na bawal ngayon ang weldas, bawal ang korap, at nakikita niyo naman mga kaibigan, kapag merong mga secretary na na-involved sa merong reklamo na meron daw korupsyon, anong ginagawa ng ating Pangulo? Di ba inaano niya temporary suspension habang iniimbestigahan? O bakit kayang gawin ni PBBM yon? Bakit nakakaya ni PBBM na gawin yon? Kasi alam ni PBBM na kapag ginawa niya yun, walang babalik sa kanya Walang magsasabi sa kanya na, Mr. President, ikaw nga, korap ka din Or Mr. President, ikaw naman ang nagano sa akin to kaya ganito di ba? Kumbaga, walang makakapagsumbat sa kanya. Unlike sa panahon ni Duterte na hindi niya kayang pigilan o sawatain ang korupsyon kasi nga, parte siya doon. Kumbaga mga kaibigan, once na sinaway niya ang korupsyon sa kanyang gobyerno, kasama siya doon. Baka sabihin pa sa kanya ng tao, ng kanyang kabinete, ikaw nga ang nauna Ikaw nga ang nangunguna Ikaw nga ang ganito di ba? Pahiya pa siya.
Diba? Kaya mga kaibigan, kailangan walk the talk. Live by example. Kaya hindi niya matanggal-tanggal ang korupsyon dahil alam niya na siya rin ay corrupt. Ganon lang yun mga kaibigan. Paano ka nga naman maglilinis sa gobyerno mo, sa mga kabinete mo, kung ikaw mismo hindi mo malinis yung sarili mo? Kung ikaw mismo alam mo na corrupt ka. Sinasabi ng mga, ng mga didishit, balik si RRD, si Tatay Digong. Tunay na pagbabago. Hello? Are you dreaming? Nag-hallucinate na naman ba kayo? Ano ang pagbabago na yan? 6 na taon si Duterte. Naranasan na ng taong bayan kung paano siya mag-govern. Isia Y. Castillo dito sa Malaysia. Hindi pwede, kulong ka talaga. Kahit FB post lang na against sa government nila, kulong ka. Correct po kayo. So yan mga kaibigan, hindi ka pwedeng bilang isang Pangulo ng Pilipinas, mahihirapan ka talaga na tanggalin o tapusin ang korupsyon kung alam mo mismo na ikaw ay corrupt. Diba? So, hindi niya nagawa yung sinasabi niya na wawakasan niya ang korupsyon, wawakasan niya ang droga, wawakasan niya ang kriminalidad in 3 months only. So, yun mga kaibigan, hindi niya natapos na yung sinasabi niya na pangako niya na in 3 to 6 months, tatapusin niya ang droga, tatapusin niya ang korupsyon, tatapusin niya ang kriminalidad. Hindi niya nagawa yun. Failure po siya doon. So, anong sinasabi ngayon ng mga DDS na yan, ng mga DD shit na yan, na ibalik ang Duterte? Ano ang nagawa ng Duterte? Hindi naman yan natapos. Diba? Tapos, ang masama pa nito, mga kaibigan, yung mga drug lords na yan, mga involved, sa mga drug lords na yan, yung mga nasa smuggling, sa mga illegal na mga gawain, nandyan sa kanyang gobyerno. Si Michael Yang, ginawa niyang economic advisor, yung ibang mga Chinese na mga na-involved din sa drugs, labas-masok sa Malacanang. Diba? So, yun ang mga kaibigan, tuloy natin. Ano pa? Hindi naman yan napamura ang mga bilihin Diba? Tapos, pagdating naman sa infrastructure, 119 yung ipinangako niya. 12 lang naman ang tinapos niya. Diba? So, asan doon yung sinasabi na magandang mga nagawa ng Duterte? Meron sigurong magandang nagawa. Kasi mga kaibigan, lahat naman ng administrasyon, may mga maganda rin naman silang ginagawa. Pero kung titignan natin as a whole, mas marami siyang nagawang kapalpakan. At mas marami siyang nagawang mga mali kaysa sa tama. Diba? Tapos ano pa? Atat na itong mga Duterte na to, diba? So, kita nyo mga kaibigan di ba panay ang batikos nila kay Speaker Martin Romualdez na epal daw, ganyan, namumulitika. Pero kung titingnan natin, sino ba ngayon ang namumulitika? Ang aga-aga pa mga kaibigan, nagbabanggit na sila tungkol sa 2028 na parang ginugurom nila ngayon si Basti Duterte. Natatakbo as President of the Philippines. Ayos lang kayo. Are you sure? Pag sure, tatakbo si Basti Duterte? President of the Philippines? Hello, pag sure, di ba? Sabi ko nga mga kaibigan at the top of his family name, Basti is nothing. Mayabang yan, di ba? Mayabang yan, palamura. O ngayon, titirahin natin siya, okay, sasabihin natin ang totoo. At the top of his family name na Duterte, Basti is nothing. Bakit siya naging mayor? Naging mayor lang naman siya dahil Duterte ang tatay niya. Pero kung hindi si Duterte ang naging tatay niya, hindi yan magiging mayor. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman siya makikilala Pangalawa, first year college, na hindi nga sinabi kung natapos niya yung buong first year First year lang siya. At tumambay lang siya ng tumambay. Pagkatapos,
tinap siya ng kanyang ama, magkongresista ka. Ayaw niya kasi medyo ano pa siya sa pagtambay. Gusto pa niya tumambay, di ba? Tapos nung napilitan siya na mag-mayor kasi si Sara Duterte tatakbo nga ng vice president. So napilitan siya. At nanalo dahil nga kakabit yung apelyido ng tatay niya na Duterte. Kaya mga kaibigan, sasabihin nila, ay mananalo yan si Baste, malalakas ang Duterte. Hello? Mas marami kami na mga matitino na Pilipino. Diba? Mas marami tayo na mga matitinong Filipino na hindi boboto sa mga Duterte. Never again. Unang-una, mga kaibigan, sawa na ang mga tao sa mga palamura. Ito guys, sa totoo lang 6 na taon ang Pangulo natin palamura. Anong nangyari sa mga bata? Yung mga bata natin, preschool, elementary, high school, mga kaibigan, nagmumura. Napakatindi ng mura. Anong sinasabi? Yung Pangulo nga natin nagmumura Bad influence. Tapos, pag pumupunta sa ibang bansa, hindi naman siya gusto ng mga world leaders. Tinatalikuran siya ng mga world leaders. Kasi nga, hindi nila type si Duterte. Kasi kilala nila na si Duterte ay bastos. Isa pa mga kaibigan, ano bang ginawa ni Duterte tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas? Anong ginawa niya? Ay, ang natatandaan ko, ang ginawa nila noon, mga kaibigan, nagpayaman sila at ginamit nila yung problema natin sa COVID-19 pandemic para makapagpayaman sila. Kaya naman pala mga kaibigan, kita nyo guys kita nyo, sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, di ba hindi na sila nag-face shield? Pinagtatawanan na daw nila yung mga OFW natin na pumupunta, lumalabas ang bansa, pagdating sa airport nila naka-face shield. Di ba? Anong sabi ng mga kababayan natin sa iba-ibang mga bansa? Ay nako, OA naman ang Pilipinas, naka-face shield pa, kailangan mandatory pa, samantalang doon sa ibang bansa, wala nang face shield, face mask lang. Bakit ginawang mandatory dito ang face shield? Para kumita. Kasi nga naman, kapag ginawang mandatory ang face shield, lahat ng tao bibili. Lahat ng tao, hindi ka po pwedeng makapasok sa isang establishment kapag hindi ka nakasuot ng face shield. So, kapag ginawang mandatory yun, kikita nga naman, di ba? Pinagkakitaan nila talaga mga kaibigan na hindi naman na dapat na mag-face shield pero gusto ng gobyerno noon mandatory kailangan may face shield kasi nga para kumita yung parmali at saka yung alam nyo na, di ba? Si Digong, alam ni Digong mga kaibigan na ang Parmali ay isang bago na pharmaceutical company. Bukod sa bago, napakaliit pa na kumpanya. Ang kanilang, biruin mo mga kaibigan ang kanilang puhunan hindi pa umabot ng 1,000,000. Hundreds of thousand lang pagkatapos nakakuha, nanalo sa bidding, napakalaki ng kontrata. Doon ka lang magtataka Kasi mga kaibigan, usually, hindi mananalo sa bidding yung first time lang, bago-bago na kumpanya, isang kumpanya na napakaliit ng puhunan at bago pagkatapos nanalo sa bidding. Diba? Kasi nga, pinagkakitaan nila, sila kumita ng pera at yung kanyang mga inchik ng mga economic advisor, yung kanyang mga kaibigan, mga inchik, di ba? Yan mga kaibigan. Yan ang ginawa ni Duterte sa kanyang kapanahunan. Sa bagay namin naman niya, di ba, sabi niya, marami din akong ninakaw, pero ubos na. Sinabi niya yan. Usually po, yung mga joke na yan, totoo po yan, di ba? Tayo, bilang isang mga tao, mga kaibigan,
minsan meron tayong mga gustong sabihin na hindi natin masabi ng diretso. Kasi medyo nahihiya tayo, so ginagawa natin minsan in a form of joke, di ba? Pero yung joke na yun, totoo pala. Pero ginagawa lang nating joke. Kasi nga, para ma-deliver natin ng, kumbaga, ng hindi tayo nahihiya, na parang hindi halatang halata na tayo yun, di ba? Yung ginawa niya, sabi niya, marami rin akong ninakaw. Kaso nga lang, ubus na. Pero hindi ako naniniwala na naubos na ang ninakaw niya. Hindi ako naniniwala doon. Diba? O guys, lately, diba, namigay siya ng mga bigas. Itong ano lang, itong kahapon ba yun o ano? Or nung isang araw, namigay siya ng mga bigas, sako-sako. Eto ang tanong ko. Ginagawa ba niya yan noong private citizen siya? Pero ngayon ginagawa niya. Bakit? Malapit na eleksyon. Trapo. Malapit ng eleksyon. Alam niyo mga guys, kahit mamigay yan ng sako-sakong bigas, hindi yan mauubusan ng pera. Dahil sa panahon niya, maraming yung anak niya, 51 billion. Imagine, 51 billion ang anak niya. Uulitin ko na naman na sabi nga nung isang dilawan, wow, ang laki, 51 billion. Samantalang ang binibintang lang daw nila, ang ibinibintang lang daw nila kay President Marcos Sr. na ninakaw daw. Alam naman natin, hindi nagnakaw mga kaibigan pero ito yung binibintang ng mga dilawan. Ang binibintang lang daw nila kay President Marcos Sr. na ninakaw ay 10 billion. 10 lang. Pero itong si Pulong, 51 billion ang ibinigay sa kanya ng kanyang tatay. Ang inaprubahan ng kanyang tatay. So, ibig sabihin, yung binibintang ng mga dilawan kay President Marcos Sr., 10 billion. Samantalang itong si Pulong, seamless, mga kaibigan, na ibigay sa kanya ang 51 billion na walang kagatul-gatul. Tatay, Pangulo ng Pilipinas. Diba? Tapos yung Sara sa Davao, kita niyo naman, di ba? Pinakamalaki ang kanyang confidential funds. Mga kaibigan, pinagkumpara yung mga syudad, mga malalaking syudad, Quezon City, Makati, mga malalaking syudad, pinagkumpara. Ay grabe mga kaibigan, sobrang laki ng confidential funds ni Sara. Samantalang yung mga Makati, Quezon City, konting-konti lang. So yan ba mga kaibigan? Mawiwili ba ang mga tao? Mawiwili ba tayo sa isang Duterte? Kung ganyan sila, pera-pera lang?